Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng krisis sa pananalapi noong 2007 hanggang 2008 sa New York City, kasama sina Jeremy, na isang portfolio manager, at ang kanyang mga kasamahan na sina Walt at Tom, na binigyan ng isang gawain sa isang pulong ng lupon upang madagdagan ang kinikita ng kumpanya sa loob ng 3 araw, na pinapabayaan ang pinakamahusay na interes ng mga kliyente. Si Jeremy, na nakakaramdam ng pressure, ay sumigaw kay Walt, at ang lahat ng empleyado sa opisina ay nakikitang nagsusumikap. Ipinarating ni Walt at ng mga kasamahan ang pagkaapurahan ng gawain sa mga empleyado, na nagudyok sa lahat na magsimulang magtrabaho patungo sa layunin. Samantala, hinahalikan ni Rosie ang kanyang asawa, si Jim Boxford, na isang driver ng armored car at dating sundalo. Sumasailalim si Rosie sa isang MRA scan, at ang mga resulta ay nagpapakita ng pagbawas sa kanyang halos nakamamatay na tumor sa utak, ngunit ang glandula ay nananatiling aktibo. Ipinapaalam sa kanila ng doktor ang tungkol sa sitwasyon at nagre-rekomende ng mga iniksyon ng hormone. Sa kabila ng kanilang mga plano para sa pagbubuntis, ang doktor ay nagpapayo laban dito dahil sa mataas na panganib. Bukod pa rito, kung isasaalang-alang ang kanyang kondisyon, ang gene therapy ay iminungkahi bilang isang mabubuhay na opsyon. Ang mag-asawa ay nahaharap sa mga hamon sa kanilang pag-navigate sa mga desisyong medikal at sa kanilang mga personal na hangarin. Sina Rosie at Jim, na nahaharap sa mga hadlang sa pananalapi, ay naglalakbay sa mga hamon ng kanyang kalagayan sa kalusugan. Nagsisimula siyang dumalo sa mga appointment ng mag-isa dahil sa mga alalahanin sa pera. Si Jim, na determinadong suportahan ang kanyang asawa, ay nagbibigay ng kanyang card sa isang nurse at pagkatapos ay bumisita kasama ang mga medikal na ulat. Sa pag-unlad nito, natuklasan namin ang mga paghihirap sa pananalapi ni Jim sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya sa gabi sa isang ahente ng insurance na nagpapakita ng mga limitasyon sa saklaw na medikal. Si Rosie, nang marinig ang kanilang usapan, ay nagpahayag ng kanyang pagkabalisa, na nagudyok ng isang taos-pusong sandali sa pagitan ng mag-asawa. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, tinitiyak niya ito, na pinaninindigan ang kanyang pangako sa pamamahala sa kanilang sitwasyon. Kinabukasan, tinalakay niya ang mga limitasyon sa insurance sa kanyang kasamahan sa trabaho na si Sean. Sina Sean, Frank at Freddie ay nag-uusap sa loob ng isang restaurant. Si Jim, na nakikipag-ugnayan sa ahente ng insurance, ay sumali sa kanila, na humahantong sa mga talakayan at isang pinagsamang tanghalian. Sa gabi, si Jim, na binabalanse ang mga hamon ng pangangalaga sa kalusugan at mga alalahanin sa pananalapi, ay nanunood ng isang pakikipanayam kay Johnson, habang sinusubaybayan ang kanyang sariling mga stock. Si Rosie, na nakita si Jim na nagtatrabaho sa gabi, ay hinimok siya na magpahinga. Kinabukasan, nahaharap siya sa mga medikal na bayarin pagkatapos ng mga iniksyon sa kanyang asawa, na lumilikha ng karagdagang paghihirap para sa pananalapi. Isang trader sa stock market, na si Robert, ang bumisita sa kanya, na nagpahayag ng pagkadismaya dahil pareho silang natalo. Tumataas ang mga tensyon habang si Jeremy, na nahaharap sa mga alalahanin tungkol sa pagbaba ng mga presyo, ay tinatalakay ang mga isyu sa kredibilidad sa telepono. Pag-uwi, nalaman ni Jim mula kay Rosie na nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko. Sa pagsisikap na patatagin siya, pinayuhan niya itong huwag mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa silid, sinisiyasat niya ang isang envelope na ibinigay ng kanyang asawa, at natuklasan ang isang potensyal na seryosong issue. Nag-aalala, tinawagan niya si Robert, ang individual na humahawak ng mga puhunan sa stock market. Sa kasamaang palad, nalaman niyang may problema ngayon, hindi makapag-invest si Robert sa napagkasunduang 60 stocks. Tumitindi ang mga tensyon habang si Robert ay umabot pa sa pagbabanta na edemanda si Jim para sa hindi inaasahang pag-urong. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon, tinawagan ni Jim ang kanyang kasamahan na si Sean, na hinihimok itong pagtakpan siya. Ang tumataas na presyon at mga problema sa pananalapi ay nag-iiwan kay Jim ng labis na pagkabalisa, na nagiging sanhi ng mga gabing walang tulog, habang hinaharap niya ang mga kahihinatnan ng dilema sa pamumuhunan. Kinabukasan, napadpad siya sa opisina ng abogado para lamang mabilis na umatras ng matuklasan ang napakalaking bayad na hinihingi. Naghahanap ng aliw, tumungo siya sa isang lokal na restaurant kung saan siya nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan.
Nang sila ay kumakain, si Freddie, na naranasan ang mga pagkalugi sa pananalapi sa kanyang sarili, ay mariing ipinapayo sa kanya na ilayo ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, na binanggit ang mga personal na karanasan dahil sa pagkalugi ng mga investor sa stock market. Habang papalapit na ang gabi, nagpaalam sina Freddie at Tom, iniwan si Jim kasama si Sean. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inalok ni Sean si Jim ng halagang $10,000 para maibsan ang kanyang mga problema sa pananalapi. Sa kabila ng mapang-akit na alok, naninindigan siya, tinanggihan ang mapagbigay na kilos. Hindi napigilan, humingi siya ng payo kay Frank, na nagmumungkahi ng isang matinding hakbang, na humantong sa pagbebenta ng kanyang bahay. Inihayag ni Frank na na-invest na rin niya ang kanyang sariling tirahan sa stock market, ngunit nananatili siyang hindi makapagbigay ng konkretong solusyon sa suliranin ni Jim. Nakaharap sa isang mahirap na kalagayan, ang paglalakbay ni Jim ay nagdala sa kanya sa ospital kung saan si Rosie ay sumasailalim sa paggamot. Sa gitna ng personal na kaguluhan, naiisip niya ang bigat ng kanyang sitwasyon sa pananalapi. Dumating ang kasunod na araw na kailangan na niya ng resolusyon, kaya nagpasya siyang tanggapin ang pera na inalok ni Sean. Ibinigay niya ang pera sa abogado, na sa isang nakakatakot na tono, ay nagbabala sa kanya tungkol sa nalalapit na mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, na nangangako na babayaran siya para sa gusot na gulo na nadatnan niya sa kanyang sarili. Naiwan si Jim na nakikipagbuno sa mga epekto ng kanyang mga pagpipilian, na nahuli sa isang komplikadong web ng pinansyal na pagkabalisa at mga personal na hamon. Susunod, sinubukan niyang makipagkita kay Marwood, ngunit ipinaalam sa kanya ni Myra, ang assistant ni Marwood, na hindi naka-schedule ang pulong. Sa kabila ng pagdating ni Marwood sa wakas, iniiwasan niyang makatagpo si Jim, na nagudyok ng pagkadismaya, na nauwi sa pag-insulto ni Jim kay Myra, bago umalis sa pagkabigo. Sa dalampasigan, nagkita sila ni Sean, na tiniyak sa kanya ang tungkol sa kanyang mga alalahanin sa pananalapi, pinayuhan siyang huwag mag-alala sa usapin ng pera. Sa kabila ng mga salita ng pag-aliw ni Sean, nananatili ang kanyang maligalig na kilos na nagmumulto sa kanya kahit magdamag. Kinabukasan, nakatanggap siya ng collection notice mula sa bangko habang siya ay nasa isang lokal na tindahan. Sa sobrang lungkot at pagkabalisa, kinakalaban niya ang walang humpay na panggigipit na humahantong sa mga gabing walang tulog para sa kanya at kay Rosie. Ang hirap sa kanilang relasyon ay tumitindi habang si Rosie, na hindi alam ang kabuuan ng kanilang krisis sa pananalapi, ay nakatuklas ng isang collection notice sa bangko. Determinado siyang protektahan siya mula sa karagdagang pagkabalisa, tinitiyak niya sa kanya na haharapin niya ang sitwasyon. Pinipilit niyang kunin at iabot sa kanya ang bank notice. Siya naman ay nakikipag-ugnayan sa kanyang abogado. Sa isang taos-pusong pag-uusap, sinisikap niyang palayain siya sa anumang responsibilidad para sa kanilang mga problema, na binibigyang diin na hindi ang kanyang sakit ang dahilan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka sa muling pagtiyak, tumungo siya sa opisina, kung saan inihahatid ni Officer Andy ang malungkot na balita, kailangan na ngayong mag-ambag si Jim ng malaking bahagi ng kanyang sweldo sa parehong bangko at sa isang collection agency. Sa isang mapangwasak na kaganapan, nawalan siya ng trabaho, dahil ang kumpanya ay hindi handang magpautang sa kanya ng malaking halaga ng pera, at binibigyan siya ng $90,000 na cash sa halip na isang tseke. Sa labas, humingi ng tawad si Sean, ngunit si Jim, sa bigat ng kanilang mga problema, ay lumayo ng hindi umiimik. Si Jim, sa pagtatangkang takasan ang kanilang magulong katotohanan, ay nagsimula sa isang paglalakbay sa tren. Nakalulungkot, sumuko si Rosie sa napakatinding hamon, piniling tapusin ang kanyang buhay sa loob ng kanilang tahanan. Sa kanyang huling pagkilos, nag-iwan siya ng isang malungkot na sulat na inilagay doon ang kanyang singsing. Sa pagbabalik ni Jim, sinalubong siya ng malamig na paningin ng walang buhay nitong katawan. Pumunta ang pulisya sa bahay ng mag-asawa upang mag-imbestiga, at malungkot na dinadala ang kanyang mga labi. Sa libing ni Rosie, na napuno ng kalungkutan, nagdadalamati siya sa kanyang pagpanaw, lumuluhan ng nag-iisa sa loob ng mga hangganan ng simbahan. Sa isang magandang kinabukasan na ngayon ay nababalot ng trahedya, hinarap niya ang malagim na resulta ng isang buhay na nahuhulog sa isang kalungkutan. Sa gitna ng walang humpay na kalungkutan, hindi na siya nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan, hindi pinapansin ang mga tawag mula kay Sean at sa iba pang sumusubok na makipag-ugnayan sa kanya. Lumipas ang mga araw na nag-iisa, hanggang sa napadpad siya sa isang lugar at nakita niya si Marwood na nagsasaya sa isang masayang sandali sa isang party, masayang humigop ng alak at humihit-hit ng sigarilyo.
Dahil sa pagkadismaya, hinarap niya si Marwood nang lumabas siya sa party, na nagtatanong kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga mensahe. Habang ang buhay ni Jim ay patuloy na nahuhulog, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bangin ng pagkawala ng lahat na ang kanyang trabaho lamang ang nakabitin sa balanse. Sa isang sandali ng matinding desperasyon, pinag-isipan niya ang isang pagkilos ng karahasan laban kay Marwood, ngunit sa huli ay umatras siya. Gayunpaman, namagitan ang tadhana ng ang isang biglaang hindi inaasahang aksidente na kinasasangkutan ng isang taxi ay nag-iwan kay Marwood na kritikal na nasugatan. Nasaksihan ang resulta, tumakas si Jim sa eksena, na nakikipagbuno sa mga kahihinatnan ng malagim na insidente. Bumalik sa kanyang bahay, na pinagmumultuhan siya ng mga pangyayari sa kanyang paligid, at nanonood siya ng balita. Isang ulat ang kumikislap sa screen, na nagdedetalye sa aksidente ni Marwood at nagpapadala ng mga balita sa magulong pag-iral ni Jim. Samantala, si Jeremy ay nakatanggap ng isang tawag sa opisina, na lalong nagpapalalim sa misteryong bumabalot sa mental na kalagayan ni Jim. Pinagmumultuhan ng lumalagong pagkahumaling, kaya sinimulan niyang pagsamahin ang mga artikulo ng balita at may katuturang impormasyon, na idinikit ang mga ito sa kanyang dingding, sa pagtatangkang maunawaan ang kaguluhang nakapalibot sa kanya. Ang minsang magkakaugnay na salaysay ng kanyang buhay ay lalong lumalabas, habang siya ay nagiging determinado na sa paghahanap ng paliwanag kung bakit ito nangyari sa kanya. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatanggap si Jim ng isang voicemail mula sa bangko, na hudyat ng nalalapit na pagsasara ng kanyang sangla at pagbawi ng bahay. Nang dumating ang isang ahente ng bangko sa kanyang pintuan upang tapusin ang malagim na proseso, si Jim, na pinalakas dahil sa hirap na kanyang naranasan, ay tumanggi na pumirma sa mga papeles, at marahas na isinara ang pinto. Bilang resulta, itinuro ni Jim ang kanyang dalamhati sa mga financier ng Wall Street na sa tingin niya ay responsable para sa pagkawasak na nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa pagkauhaw sa paghihiganti, siya ay pumasok sa madilim na underworld, bumili ng maraming baril at granada mula sa isang ipinagbabawal na nagbebenta ng armas. Sa pagsisimula ng isang nakakatakot na misyon, itinakda niyang sistematikong alisin ang mga boss sa Wall Street na hindi lamang nagnakaw sa kanya ng kanyang kayamanan, ngunit gumanap din ng isang papel sa hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang asawa. Sa isang nakakatakot na paghahayag sa kanyang mga kaibigan sa isang masarap na tanghalian, buong tapang niyang ipinagtapat na siya ang mailap na mamamatay tao sa Wall Street. Dahil si Jim ay hindi kapanipaniwala, itinuring ng kanyang mga kaibigan ang kanyang paghahayag bilang isang nakakatakot na biro, kumbinsido na ang gayong gawain ay hindi magagawa ni Jim. Ito ay umabot sa isang napakamarahas na hakbang habang siya ay gumagawa ng isang matapang na pag-atake sa isang matayog na gusali ng opisina, determinadong harapin at eksaktong maghihiganti kay Jeremy Stancroft, na isang walang puso at kurap na portfolio manager, na siyang responsable sa pagbagsak ng pananalapi ni Jim. Nakaupo sa mesa ni Jeremy, inilatag ni Jim ang mga dahilan sa likod ng kanyang paghihiganti, inilantad ang katiwalian na humantong sa kanyang pagkasira, at pagtatanong sa moralidad ng mga aksyon ni Jeremy. Ang pag-uusap ay umikot habang binibigyang katwiran ni Jeremy ang kanyang mga gawa na ipinagtatanggol sila ng walang awa na pagsunod sa isang survival of the fittest na ideolohiya. Sa isang matinding paghaharap, ipinakita ni Jim ang isang malungkot na larawan ng kanyang yumaong asawa, na sinisisi niya ng husto si Jeremy dahil sa kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Habang pumapasok na ang koponan ng SWAT, inilagay ni Jim ang isang walang laman na baril sa mesa, na hinahamon si Jeremy sa isang nakamamatay na laro. Tumitindi ang tensyon hanggang sa naganap ang napakahalagang sandali, hinihila ni Jeremy ang gatilyo, at natuklasan lamang na walang laman ang baril. Pumagitna kaagad ang SWAT, tinapos ang buhay ni Jeremy, at binibigyan si Jim ng pagkakataong makatakas, sa pagkukunwari bilang isang inosenteng biktima na nasugatan sa komprontasyon. Ilang sandali pa, nakatayo siya sa lobby, napapaligiran ng magulong resulta. Ginagamot si Jim dahil sa tama ng bala sa kanyang braso, at nakita siya ng kanyang mga kaibigang pulis na pumunta sa pinangyarihan, na humantong sa kanya sa paglalakad sa kalye nang hindi nagsasalita. Umalis si Jim, na nangakong ipagpatuloy ang kanyang krusada laban sa mga kurap na negosyante, na nag-iiwan ng nakakaligalig na tanong sa hangin, tungkol sa malabong mga linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.